mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sadines Paloma at ilalahanin ko ng para sa daily devotion na panamagatang maganda o nagmamaganda. Yung concept natin yan is beauty. Ang scripture niyan is Hebrews chapter 1-3 na sinasabi, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Sa Tagalog, nakita o anak ang kalwatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayet ng anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagtapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng mga pangyarihan doon sa lahat. Then, ang teaching po natin ngayon is number 1, God is the highest degree of beauty. So, sinasabi dito na ang Diyos ay ang pinakamataas na anyo ng kagandahan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay na magandang bagay. At ang kanyang kalikasan ay puno ng kabutihan, kabanalan, at perfection. So, God is the highest degree of beauty. Next, Jesus is the exact representation of God. So, si Jesus yung pinakamalinaw na pagpapakita ng Diyos sa lupa. Hindi lamang siya isang guro o isang propeta. Siya ang kumakatawan sa Diyos sa lahat ng aspeto, no? Sa kanyang salita, gawain, at syempre sa character. So, this is the exact representation of God. Number 3 is Christ-likeness makes Christians beautiful. So, kapag isang tao ay nagsusumikap na maging katulad ni Kristo, yung kanyang character, siya ay naging maganda sa mata ng Diyos. And ang kabutihan loob at pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa ay napapakita ng tunay na kagandahan. So, Christ-likeness makes Christian beautiful. So, bilang application po, number 1 is be perfect just as God is perfect. So, sinasabi dito na tinutukoy dito na ang pagsusumikap na maging ganap sa ating buhay yung spiritual na gaya ng Diyos na walang pagkakamali. Hindi ibig sabihin ay pagiging walang kasalanan. Kundi ang patuloy na pagkapabuti at pagsunod sa kalooban natin Panginoon Diyos. So, example, kung may mga pagkakataon na pagkakamali, tuturuan tayo ng Diyos na magsisi at magsimula muli upang mas maging mabuting tao tayo araw-araw. So, be perfect just as God is perfect. Number 2 is be Christ-like in character. So, imitation kay Christ, magkaroon ng mga katayangan tulad ng kanyang kababaan loob, pag-unawa, pagmamahal sa iba, at syempre pagpapatawad. Ang pagiging katulad ni Jesus Christ sa ating buhay ay nagpapakita ng ating pagkakaugnay sa Diyos. No? Kasi dito kapag may tao na nakaalupusta o nananakit sa atin tulad ni Jesus, mapapatawad tayo at hindi tayo gagante. Kasi si Jesus ang darating para sa atin. So, pinapakita dito yung katangian na pagiging isang Kristiyano. Ang pagiging mapagpatawad at hindi kumante. So, be Christ-like in character. And last is, be beautiful in the eyes of God. So, sinasabi dito na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa physical na itsura, kundi sa pagkakaroon isang malinis at tapat sa puso na sumusunod sa Panginoon Diyos. Ang kagandahan sa mata ng Diyos ay nakabase sa ating mga gawa at malasakit sa kapwa. So, kapag may malasakit tayo sa kapwa, nagbibigay tulong tayo sa mga hirap at malasakit tayo sa kanilang kalagayan, makikita ng Diyos ang ating kagandahan, hindi lang sa ating panlabas, kundi na rin sa ating puso. So, be beautiful in the eyes of God. So, ayun nga mga kapatid sa devotion na matuloy kayo, may share sa iba siya kung ma-apply sa ating part. Thank you po sa pakikinig at yung response sa ating lahat.